Okay, so sasagutin natin 'tong problem sa open channel 'no, trapezoidal channel. Ito galing 'to sa libro ni Besabillan. Trapezoidal canal has a base width of 6 meter. So drawing tayo ng trapezoidal canal. Base width daw niya ay 6 meter, which carries water flowing at a velocity of 0.8 meters per second. Number 1, compute the discharge in the canal if the sides are sloping at an angle of 45 degrees such that it will have a minimum seepage. Dito ba tayo sa condition 1? Okay? Number 1 condition natin, minimum seepage daw. Seepage. Ang tinatanong ay yung discharge. Actually, sa tatlong tanong naman, di ba, puro discharge. Given tayo ng velocity, di ba? Pwede ba ang Q natin equal lang siya sa AB? So, sabihin, kailangan na lang natin siyang natin kunin yung area sa tatlong condition natin, tatlong problem. Pumunta tayo sa number 1. So, minimum seepage, mag-occur siya kapag may formula dyan, di ba? B is equal to 2D tangent theta over 2. Okay, where yung theta natin, yan yung sloping angle dito sa dalawang sides. Just given naman yan, no? In this case, 45 degrees daw. Okay? So, makukuha na natin yung D kasi given tayo ng B, di ba? Ito yung base natin, yung given na 6 meter, yung base width. So, substituting, we have 6 is equal to 4D tangent 45 degrees over 2. Okay, so ilan yan? Input lang natin sa calculus, makukuha natin ay D is equal to 3.6213 meter. 4 decimal lang natin. Okay. So, alam na natin yung D. Makukuha na rin natin kasi area lang ng trapezoid yan di ba? So, babalik tayo dito sa figure. Okay. Ito na natin yung D, di ba? Let natin to as X, di ba? So, 45 degrees yan. Ibig sabihin, itong triangle na to. Okay? 45 degrees yan di ba? Okay, masabi natin na yung X natin na equal sa D kasi 45 degree, di ba? Tangent theta is equal to 1. So, parang tan 45 is equal to D over X. So, simply X is equal to D kasi nga ang tan 45 mo ay 1 di ba? Ano, makukuha natin yung area, di ba? Ano bang area ng trapezoid? Diba? Area is equal to 1/2 base 1 which is 6 plus, diba? Ito lang naman yun, di ba? 6 plus, di ba? Kung X yun, X din naman to kasi nga trapezoid equal lang naman yan di ba? So, X, 6 plus 2X. 2 yung X natin equal lang naman sa D, di ba? 3.6213 plus base 2. Okay. Okay. Ito, nakuha na natin siya, di ba? Ito yung ating sabihin natin base 1. Ito yung base 2 natin, di ba? Trapezoid, di ba? 1/2 times base 1 plus base 2 times height, di ba? So, times na plus 6 na lang. Okay, area lang ng trapezoid times height natin na 3.6213. Okay, so ilan yan? Type lang natin sa calculator. 6 plus 2, 13 plus 6 times 3.6213. That's 34.8416 meters squared. So, makukuha natin yung Q kasi given naman na tayo ng velocity. Therefore, ang ating discharge kapag minimum seepage ay times natin sa 0.8. 27.8733 meter cube per second. Ito na yung ating sagot sa part 1. Medyo madali lang siya. Kailangan natin kunin yung area kasi given na tayo ng velocity. So now, number 2. Okay, sige, wait lang. Urong na lang natin to. Ay, wait. Yan. Number 2 naman, discharge for the most efficient section. Ayan, number 2, compute the discharge in a canal for the most efficient section. Okay, so number 2 natin, pag most efficient section, di ba, all sides are equal. Then yung angle niya ay 60 degrees, di ba? So ito, kung ito, given tayo na 6, di ba? And itong side, so itong dalawang side na to, 6 din, di ba? Kasi yun yung most efficient section. 3 sides are equal, then ito ay 60 degrees. Okay, so ito medyo madali siya, no? Kasi makukuha natin yung depth, then, yun na. Area na lang, no? 6 meter to. Ito yung depth natin, ito yung X, di ba? Ayan, ano?
So ito, 'di ba? Ito, this is 3 meters. Okey, di ko na siya ipapakita 'no, kasi simpleng ano lang naman siya, eh, triangle lang 'no, 'di ba? Yan, puwede ka diyan, 'di ba? Given 'to, anong gagawin mo para makuha yun? Hindi puwede kang mag-sin sin 60 lang yan is equal to opposite over hypotenuse, then yung x naman cosine 60 lang. Ayan. So para natin makuha yung area, it is equal to 1/2 base 1, 6, 'di ba? Plus, 'di ba, ito yung base 2 natin, same thing kanina, 6 plus 2x which is 2 times 3. Area lang ng trapezoid 'no, times height, 3 root. So anong area? Sige, ipakita ko na siya sa calculus 'no. Actually kanina, ayan, may calculus na tayo dito. Pero kanina naman input lang naman siya, hindi ko na pinakita. Kaya ito, type natin, 3 root 3, 27 root 3 over 3. Sige, exact na lang tayo para 10 root 3 m squared 'no, ayan. Then para makita niyo yung cube, 27 root 3 area times yung 0.8 na velocity, makukuha na natin yung cube. Okay, so times na natin 'to ng 0.8, ilan 'yan, 37.41 point 37 point wait, 4123, 23 meter cube per second. Ito yung sagot sa ating part. Oh, 'di ba gano'n lang siya kadali, area lang kailangan natin kasi discharge, eh, given na tayo ng velocity. Now for the last one, compute the discharge, number 3. So, if the depth of the canal is only 2/3 of the base width and has side slope of 1:1. Sabihin ng 1:1, 'di ba 45 degrees yan 'no, yung 1:1 na side slope. Sige, for number 3 condition tayo, drawing ulit tayo ng trapezoidal canal. To 6 meter ito na given, 'di ba? Anong sabi? The depth daw ay 2/3 lang ng base width. Okay. So kaya ito yung depth natin. Depth is only 2/3 daw ng base width. So ilan yung depth natin? That is 4 meters 'no. Okay. Na yung side slope mo ay, itong side slope, 1:1 daw. So meaning 45 degrees yan, katulad lang yan sa number 1 na condition, equal yung depth tsaka itong x. So ito 4 meters din. So therefore, makukuha na agad natin yung area, 'di ba? Area ng trapezoid 1/2, base 1 na 6, plus yung taas, 6 plus 2x times 4 times height. Depth. Area is equal to ilan 'to? 2, ilan yan? Sige, 40 meters squared. Input na lang yan. Ayan. Kung makukuha mo na yung Q is equal to 40 times 0.8. Therefore, ang ating Q ay 32 meter cube per second. Gano'n lang siya. Okay, so gano'n lang pag-solve ng open trapezoidal section 'no. I-recall lang natin kapagka minimum seepage, gagamitin mo lang 'tong formula na 'to, B is equal to 4B tangent theta over 2, wherein yung theta diyan yan yung sloping angle 'no. So given naman dito 45. Kapagka most efficient section ng trapezoidal channel, yung tatlong sides niya ay equal. Then 60 degrees yung side slope. Okay. Then sa third condition, and given naman na 2/3 lang daw ng base width, so susundin lang natin 'no. Tinimes natin ng 2/3 yung base width ng 6, nakuha natin yung depth. Yung side slope na 1:1, ibig sabihin niya 45 degrees 'no, kasi nga yung tangent theta natin ay 45 degrees. Ay tangent theta 45 natin ay equal to 1. So gano'n lang 'no. So yun lang. So thank you. Tuloy natin 'to sa susunod, ibang example naman.